Kumusta po kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, at narito po tayo muli, si Brother Henry, upang mag-aral muli ng salita ng Panginoon. Before anything else, mag-pray muna po tayo. Panginoon makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa napakagandang pagkakataon na meron kami kalayaan na mag-aral na yung salita. At salamat po muli sa bawat isa na narito ngayon, nakikinig. Patawad po sa aming mga kasalanan at hinihingi po namin ang gabay ng Banal na Espiritu. Turuan mo po kami, Panginoon, upang kami ay matutong sumunod at magtiwala sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, halos lahat po ng ating mga sermon ay may kinalaman sa mabuting balita ng kaligtasan. At I hope na unawaan po ninyo yun. Sinasamantala lamang po natin ang mga pagkakataon. Maraming tao po ngayon na nakikinig. Marami po sa kanila ay mga siguro hindi pa malinaw ang salvation sa kanila. Yung iba siguro ay maaaring mga nakakilala na sa Panginoon, subalit maganda na linawin nating malinaw na malinaw po ang mabuting balita ng kaligtasan para sa bawat isa. At kung kayo naman po ay soul winner, maaari niyong gamitin po ito para sa inyong mga gospel context. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mabubuting gawa. At ang subtitle po ay hindi mabuting ganap ang mabubuting gawa. At sasagutin natin ang tanong na bakit nga ba ang mabubuting gawa ay hindi nakapagliligtas? At dalawang main things ang ating pag-aaralan ngayon. Bago yan ay basahin muna natin ang ating teksto na makikita sa Efeso, Kabanatang 2. Okay, kung meron kayong Bible, pakibuksan po ninyo sa Efeso 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Okay, dalawang bagay ang ating makikita sa pag-aaral na ito. Una, ano ang tanging paraan ng kaligtasan? Pangalawa, bakit nga ba hindi nakakaligtas ang mabuting mga gawa? Okay. Ang sabi dito, sa ating binasang talata ay Efeso 2:8 and 9 again. Ang sabi, ang tanging paraan daw ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y biyaya. Efeso 2:8 and 9. Hindi ito sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, regalo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang sabi sa Efeso 2:8 and 9. Dapat maging familiar po tayo sa verse na yan. At yan po ay napakahalaga na may kinalaman sa kaligtasan. Ngayon, meron pang ibang talata, hindi lamang po yan na nagsasabi na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan lang daw ng pananalig, pagtitiwala kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus. Nung siya'y namatay at muling nabuhay. Halimbawa, Titus 3:5 and 6, ganyan din po ang ating mababasa. Ang sabi sa Titus 3:5 and 6 ay, hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan at sa kanyang ililigtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Of course, mayroon pa ibang mga talata. Subalit, John 3:16, of course, pamilyar na sa atin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandun na naman po ang pananampalataya. Kahit saan po ninyo basahin, ay ang tangi raw paraan ng kaligtasan para tayo pumasok sa langit. Kaligtasan ng ating kaluluwa ay ang manalig at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Tapos sinasabi rin dyan na ang mabuting gawa ay hindi nakapagliligtas. So sa madaling sabi po, ito ay ang maliwanag na patakaran ng Panginoon. Meron siyang batas. Bawat bansa, bawat pamilya, bawat city ay merong sari-sariling batas. Ang batas ng Panginoon, kung gusto mong pumasok sa langit, ay magpaligtas ka
sa Panginoong Yesus. Kay Kristo ka lamang dumaan. Hindi sa reliyon, hindi sa ritual, o ano pang seremonya, hindi sa mabubuting gawa, hindi sa pagdadasal. Maganda yung mga yan. Pero kahit na araw-araw ka rin magdasal, hindi yan nakaliligtas sa tao. Hindi sa penitensya. Marami mga kapwa natin, Pilipino, nagpipinitensya taon-taon, nakala nila maliligtas sila. Wala po kayong makikita sa Bible na ganyan. Hindi sa pagkakaloob sa simbahan, o generous giving or charitable giving. Maganda po yan. Pero kahit na milyones pa ay ubusin ninyo sa pagbibigay sa simbahan, hindi daw makapagliligtas yan. Pagbibigay sa mahirap, maganda yan. Subalit lahat daw po ng iyan ay hindi paraan upang tayo makapasok sa langit. Isa lang ang daan, si Kristo, manalig sa Kanya. At wala nang iba pa. Okay, ngayon, ang nakalulungkot po ito. Kung tanungin ninyo ang milyon-milyon ng mga tao ngayon, kung paano sila papasok sa langit, ay hindi po nila alam ang tanging daan na iyan. Pag tinanong mo sila, halimbawa, kayo po pwede niyong i-test ito. Subukan ninyo, magtanong kayo ng 10 tao na hindi nyo kilala. Paano ka papasok sa langit? Ang sasabihin nila, gawin mo to, gawin mo yon. Magpakabait ka, sundin mo 10 utos. Magdasal ka ng ganito, magdasal ka ng ganoon, etc. etc. Alam niyo po ang nangyari? Ito po ay panlilin lang ni Satanas sapagkat ayaw niyang maligtas sa mga tao. Kaya niligaw niya ang mga tao at nilito niya sila. Yung iba naman, alam nila, kailangan ng pananampalataya, pero kailangan mo daw haluan ng gawa. So pagsasamahin daw ang pananampalataya at saka ang gawa. Kung pananampalataya lang daw ay kulang, hindi ito sapat ang sabi nila. Mali din po yan ayon sa banal na kasulatan. Sa 3 kadahilanan, bakit po hindi po pwede yung mabuting gawa at hindi rin po pwede yung pananampalataya at mabuting gawa. Kasi maliwanag na nga po, sabi ng Panginoon, number 1, isa lang ang daan ng kaligtasan, ang Panginoong Hesus lamang. Kaya pag hinaluan mo ng ibang daan, mali na po, ay mababiolate na yung sinabi ng Panginoon na isa lang ang daan. Pangalawa, isa lang ang tagapagligtas. Natatandaan po ba ninyo yung ating mga unang pinag-aralan? Pagka ang pananalig sa Panginoong Hesus na siyang nagliligtas ay haluan mo ng kahit ano pang bagay na manggagaling sa iyo, magiging 2 na kayong tagapagligtas. Hindi na lang isa ang tagapagligtas. Maliwanag po ang Bible. Isa lang daw ang tagapagligtas, ang ating Panginoon, at tayo ay hindi tagapagligtas. Tayo nga po ang inililigtas. Kaya hindi tayo ang pwedeng magligtas sa ating sarili. So, makikita natin yan sa Gawa 4:12, sa 2 Timothy 2:5. Sabi niya, merong isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Okay, so ngayon, ang tanong ay ito, bakit ginawang patakaran ng Panginoon na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananalig at hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Bakit hindi na lang niya, total ito ang gusto ng mga tao pag tinanong mo sila, gusto nilang makarating sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa. Sundin mo na lang, total maganda naman ang mabuting gawa, gusto naman ng Diyos ang mabuting gawa. Bakit ayaw ng Panginoon at hindi yun ang ginawa niyang patakaran? So, meron pong dahilan. Sa bawat desisyon ng Panginoon ay meron po siyang good reason, excellent and perfect reason kung bakit niya ito hindi ginawang patakaran na para tayo makarating sa langit ay kailangan natin ng mabuting gawa. At ito po ang ating tutunghayan ngayon at ito ang napakahalaga mga prinsipyo na gusto kong iparating sa inyo. Okay. Bago po yan, meron lang akong maiksing isisingit. Okay, maliwanag na sa atin ngayon, kaligtasan ay pananalig pero hindi mabuting gawa na kaliligtas. Pero bakit, Brother Henry, meron ako mga nababasa sa Bible na mga verses na parang nakakaligtas ang mabuting gawa. Actually, medyo marami-rami yan. Pero tutunghayan natin ng 3. Okay, papaliwanag ko lang na ang Panginoong Hesus ay hindi po nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Okay, halimbawa, sabi nila, Santiago 2:20, ang pananampalatayang walang gawa daw ay baog or patay. Sa Mateo 19 naman, mayroong isang binata na nagtanong sa Panginoong Hesus. Sabi niya, paano ako papasok sa kaharian ng langit? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nasunod mo na ba ang mga utos?
O sabi nila, kailangan daw pananampalataya na may gawa, kailangan daw sundin ng utos. At isa pa, Brother Henry, kung babasahin mo yung Sermon on the Mount, very popular yan. Parang tinuturo dyan sa Sermon on the Mount na kailangan mong gawin ang mga ugaling ito, magpakababa ka, maging righteous ka, at maging mapagpatawad ka, at kung ano-ano pa, para makapasok ka raw sa kaharian ng langit. Talaga bang yung mga talatang yan ay nagtuturo na ang pagpasok sa langit ay sa pamamagitan ng mabuting gawa? Hindi po. Hindi po. Hindi po maaaring mangyari yan. Ipapaliwanag ko. Halimbawa, yung una, yung Santiago chapter 2 verse 20. Unang-una, alam ni Santiago, hindi siya ang turo ni Kristo. At alam din ni Santiago ang turo ni Pablo, by grace through faith. Walang ibang daan papunta sa langit. Okay? Kaya niya lang sinasabi yan, ang ibig lang sabihin ni Santiago, ang tunay daw na nananalig, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga. Kasi merong mga tao na kunwari lang sila may pananampalataya, sasabihin nila sa kanilang bibig, pero hindi pala tunay. Malalaman mo raw ang tunay at saka hindi tunay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pero ang kaligtasan ay hindi doon sa gawa, kundi doon sa pananampalataya. Alam po ni Santiago yan, na ang faith lang ang talaga nakakaligtas. In fact, if you jump to verse 23, ang sabi niya sa verse 23, alam niya na si Abraham ay naligtas po sa kanyang pananampalataya. Sa lumang tipan po yan. Okay, by the way, kahit anong panahon, ang kaligtasan po hindi nagbabago. Lumang tipan, bagong tipan, o sa darating na panahon, yan po ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan. So wag po kayong malito doon sa Santiago na akala ninyo ay nagtuturo siya ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay bunga ng tunay na pananampalataya. Amen? Matthew 19 naman, yung isang mayaman na nagtanong kay Kristo, verses 16 to 22. Anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang tanong niya. Sumagot si Kristo, verse 17, tuparin mo ang lahat ng utos. O sabi ng Panginoon, tuparin daw ang utos para maligtas. Tingnan natin kung talagang ganyan. Meron po akong biblical hermeneutics o yung interpretation principle na hindi ko pa nabanggit sa mga previous lesson ko na na-share sa inyo. Ang tawag po sa principle na ito ay dalawa actually. Principle of non-contradiction. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sabihin ng Panginoon ang isang bagay tapos sasalungatin niya mismo. Halimbawa, sinabi niya, John 3:16, pananampalataya lang ang makapagliligtas. Pagkatapos sa Matthew 19, iba naman ang paraan ng pagliligtas niya. Hindi po magsasalungat. Meron po ang dahilan yan. Bakit niya sinabi ito? Ang pangalawang principle, bukod sa principle of non-contradiction, hindi kontra-kontra, ay yung principle ng irony. Or sabi nila dyan ay kabalintunaan o kabaliktaran. Ibig sabihin, minsan nagsasalita ang Panginoon in a mysterious way na ang ibig niya sabihin ay opposite nung sinabi niya. Kuya Henry, medyo mahirap yata intindihin yan. Parang nakakalito yan. Actually, papaliwanag ko sa inyo. Halimbawa, sabi ni Mrs. kay Mr. Nakabihis siya ng maayos at may lakad sila. Ang sabi ni Mrs. Sweetheart, maganda ba ang damit ko? Ang sabi ni Mr. Maganda ang damit mo. Sige, palitan mo na at huwag kang lalabas nang yan ang suot mo. So, kunwari sinabi niya maganda ang damit mo, pero palitan mo na. Ang ibig sabihin, hindi maganda. Kaya palitan mo na. Ang tawag po doon ay irony. Meron din pong ganyan din sa Bible. Ito kasing lalaking ito na mayaman ay mabuting tao po siya, bukod sa mayaman. Akala niya, alam ng Panginoon ito, nababasa niya ang isip ng lalaking ito na itong lalaking ito ay nais na makarating sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa niya. So gustong patunayan ng Panginoon sa kanya, hindi ka makakarating sa langit kung yan ang paraang gagamitin mo. Kaya sinabi niya, sundin mo ang mga utos. Ang sabi niya, nasunod mo na ba yung mga utos na huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, or huwag kang magnanakaw, igalang mo yung mga magulang. Ang sabi ng lalaki, nasunod ko na pong lahat yan. So para sa kanya, sa tingin niya, okay na siya sa langit. Subalit, ang sabi ng Panginoon sa kanya, may kulang pa. Verse 21, alam ko na marami kang kayamanan. So gawin mo ito, ipamigay mo ang iyong mga kayamanan. Nung marinig ng lalaki ito, ay nalungkot siyang lubha, ang sabi ng Bible, at hindi niya kayang ipamahagi ang kanyang kayamanan. At siya raw, ayon sa
verse 22 ay umalis ng malungkot. Hindi niya pala kayang tuparin ang lahat ng utos. So sa madaling sabi, ang Matthew 19 ay hindi po nagtuturo ng mabuting gawa. Meron pang mga ibang verses na ganyan o story sa Bible na parang ganyan. Hindi po. Hindi po magtuturo ng ibang gospel ang Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Isa lang ang gospel, isa lang ang mabuting balita, isa lang ang daan sa langit. Ayaw ng Panginoon nagtuturo ng ibang daan papunta sa langit. Galatians 1:9. Sabi pa niya, sumpain ng tao na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Okay? Matthew 5:7, Sermon on the Mount, ang sermon sa bundok. Yan nga ba ay talagang tinuturo nga ba ng Panginoon na sundin mo lahat ng nakasulat dyan para pumasok ka sa langit? O para pumasok ka sa kaharian niya sa milenyo? O hindi po. Kahit sa milenyo po, mga kapatid, hindi nagtuturo ang Panginoon niya ng kaligtasan na papasok ka sa milenyo o maliligtas ka ng ibang paraan o nang susundin mo lahat ng utos na yan. Pag pinasunod po niya yan at papasok ka sa milenyo o papasok ka sa langit, wala pong maliligtas. Subukan ninyo, napakarami niya sa Matthew 5-7. Again, hindi po yan sinasabi ng Panginoon ibang gospel. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon yan, diyan sa Matthew 5-7, number 1, una po diyan, ang kausap niya mga alagad. Of course, maraming tao. Pero diyan sa Matthew 5-7 daw, ang kausap niya mga disipulo niya na mga ligtas na. So sa madaling sabi, ang Matthew 5-7, hindi po may kinalaman sa kaligtasan. Ligtas na ho eh. So tinuturo niya lang sa kanila na kung kayo ay ligtas na, at kung kayo papasok sa kaharian ng langit, o papasok kayo sa milenyo, ay ito ang mga alituntunin. Okay? Hindi po yan para sila maligtas. Otherwise, wala pong maliligtas sa kanila kung susundin nilang lahat yan. So, meron pa ibang mga talata, mga passages sa Bible na ganyan. Kaya wag po kayong magpalito. Basta tandaan po ninyo, ang mga bagay na ito, isa lang ang paraan ng kaligtasan, pananalig kay Kristo. Isa lang ang tagapagligtas, si Kristo lamang. Isa lang ang daan patungo sa langit, si Kristo lamang. Isa lang ang mabuting balita, wala nang iba pa. Okay, pagkayan po ay tinanim ninyo sa inyong mga isip, hindi na po kayo maliligaw. Okay, ngayon, sagutin na natin yung ating importanteng tanong. Dito tayo gugugol ng nalalabing panahon sa ating pag-aaral. Bakit hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa? Ito po ang mga kadahilanan. Marami po yan, pero tutunghayan lang natin itong 5 ito. Okay? Isa-isang pag-aaralan natin, pero basahin natin ng mabilis muna. Number 1, ganap or perfect. Number 2, basahan. Tandaan yung mga salitang ito. Or rags. Patay. Pangatlo, dead. Kaligtaan or omission. May mga talata bawat isa po yan. Pang-5, subjective. Hindi ko alam kung paano natin tatagalogin yan, pero tandaan niyo muna yung mga yan. Anong ibig sabihin ng bawat isa rito na nagpapatunay na hindi pala pwedeng maligtas ang tao sa pamamagitan ng mga bagay na iyan? Okay, number 1, ganap. Anong ibig ko sabihin dyan? Hindi pala maliligtas ang tao dahil kung ang babatayan natin ay ang mabuting gawa, ang nais ng Panginoon, ang standard ng Panginoon ay masyadong mataas. Ang kanya pong ine-aim ay perfection. Kung gusto mong pumasok sa langit, kailangan perfect ka. Pag hindi ka perfect, hindi ka papasok sa langit. Ano sabi niya sa Santiago 2:10? Basahin natin. Okay? Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa 9, sa 8, sa 5, hindi po. Ang sabi niya, nagiging makasalanan ka sa lahat. Kung 10 yan, bagsak ka sa isa, bagsak ka sa lahat. Hindi niya sinabing kailangan bumagsak ka muna sa lahat para bumagsak ka sa lahat. Okay? So napakataas. Perfection po ang standard ng Panginoon, kaya wala pong papasa. Parang kumbaga nag-exam sa school, ay merong mga 50% na pumapasa, merong 60%, may 75%, merong mga eskwelahan na mataas ang standard, kailangan 90%. Pero sa Panginoon, hindi po 90, hindi 95, kailangan po ay 100%. Okay? Ang sabi pa niya sa Pahayag 21:27, ang langit daw po ay napakalinis. At hindi po pwedeng pumasok doon kahit isang katiting na kasalanan, kahit isang maliit na pagsisinungaling. Ang sabi sa Revelation 21:27, hindi mo po pwede sabihin, Panginoon, lahat po ng yan ay nasunod ko. Medyo nakapagsinungaling lang ako isang beses sa buong buhay ko. Ang sabi ng Bible, disqualified ka na. Kaya hindi raw po pwedeng
makapagligtas ang mabuting gawa dahil dito. Kung mabuting gawa ang pagbabatayan, wala pong papasa sa atin. Kaya pasalamat ka sa Panginoon. Yung ipinipilit mo ng Panginoon, ito na lang mabuting gawa ko ang gamitin natin. Pasalamat ka dahil kung yan ang gamitin niya, wala pong papasa sa atin. Bagsak po tayong lahat. Pangalawa, basahan. Anong ibig sabihin yan? Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat ng aming katuwiran ay naging parang basahang marumi sa harapan ng Diyos. So yung mga tao, akala nila, pinagmamalaki nila yung kanilang mabubuting gawa, yung pala, yung kanilang pinakamabubuti, talaga mabuti naman kung sa standard ng tao titingnan. Pero sa harapan ng Diyos pala, yung pinakamabuti natin ay hindi pa mabuti sa Kanya. Nagamit ko ng illustration ito isang beses. Nung aming nanay ay nabubuhay pa, ay isa po siya sa napakasipag at napakabutihing ina. Okay? Bata pa siya kinuha ng Panginoon. I think she was only in her 40s when she was taken by the Lord. Pero isang natatandaan ko sa aking ina noon ay napakagaling po niya maglaba. Okay? Pagka ang nanay ko po ay kahit gaano karumi ang aming mga damit na sinuot, kahit na puti pa yan, na puno ng putik, pagka nilaban ng nanay ko, wala pang washing machine noon. Pakamay pa siya kung maglaba. At pag siya naglaba, talaga makikita mo ang linis, ang puti ng mga damit. Okay? So anong ibig sabihin dito? Nung nawala na po ang nanay ko, nakalulungkot. Of course, namimiss namin siya. Kinuha siya ng Panginoon ng bata pa. Kami ngayon, nakala namin ay marurunong na kami, handa na kami, at naturuan kami ng nanay namin maglinis, maglaba, magluto. Nung kami na po ngayon na naglalaba, na-appreciate namin kung gaano ang husay niya sa paglalaba. Kasi kahit anong gawin ko na pagpapaputi sa mga damit na aking nilalaban, hindi ko magaya ang pagpapaputi ng nanay ko. In other words, parang basahang marumi yung aking nilabhan, ako takot-takot na hirap na ang dinaanan ko. So ganyan din po sa harapan ng Panginoon. Parang sa atin okay na. Yung pala, pag inihambing mo sa standard ng Panginoon, hindi pa. Kulang pa. Parang basahan daw na marumi. Kahit nabigay mo na ang best mo. So paano tayo papasa? Kung ganyan ang standard natin, yung pala, bagsak sa standard ng Panginoon, walang makakapasok sa langit. Again, pasalamat po tayo sa Diyos. Kung sinunod niya ang ating nais na makarating tayo sa langit sa ating kabutihan, ay bagsak na naman po tayo. Pangatlo, yung salitang patay. Alam niyo po, sabi sa Efeso 2:1, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Bago raw po magpaligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon, siya po sa harapan ng Diyos ay patay. Ngayon ang tanong, meron bang mabuting magagawa ang isang taong patay? Of course, wala. Ang isang patay ay puro baho na lamang ang maamoy mo sa isang patay. Walang kilos yan, walang magagawang mabuti. Kaya pala basahang marumi sa harapan ng Diyos ay patay tayo. Talagang walang mangyayari sa kahit anong gawin natin sa kanyang harapan. Patay tayo in a spiritual sense. Hindi nga tayo patay in a physical sense, pero patay tayo in a spiritual sense, kaya wala pong pag-asa tayo, maliban na magtiwala daw tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, magtiwala sa kanyang ginawa sa krus. Yun lang daw po makapagliligtas sa atin. Pang-apat, yung kaligtaan. Ano po ang ibig sabihin ito? Napakahalaga ito. Sa James 4:17 or Santiago 4:17, sabi niya ganito, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito sa kanya ay kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Akala ko nung una, mga kapatid, hahatulan lang daw tayo ng Diyos sa mga bagay na ginawa natin. Okay, ang iniisip ko pa nga noon, titimbangin yung mabuti at saka yung masama. Pag lamang ang mabuti mo sa masama mo, okay ka na. Di ba ganyan ang ating ang pananaw? Hanggang ngayon, ganyan ang mga tao, hindi po pala ganon. Pangalawa, hindi lang yon. Akala ko yung ginawa mo lang ang susuriin. Yung pala, pati mga hindi mo ginawa ay susuriin din. Kaya ang tawag dyan ay omission. Meron kang dapat gawin na hindi mo ginawa. Meron kang dapat sabihin na hindi mo sinabi. Meron kang dapat patawarin na hindi mo pinatawad. Merong misyon na pinagagawa si Lord sa iyo na hindi mo ginawa.
Kung yan ay pagbabatayan, lahat yan ay kukwentahin, hindi lang yung ating ginawa, pati yung ating na-omit, ay naku, takot-takot na failure na naman po tayo sa harapan ng Diyos. Kasi ang totoo po nito, marami tayong mga bagay na dapat gawin, hindi natin ginawa. Akala lang natin, meron akong kapitbahay, wala naman akong perwisyong ginagawa sa kanya, pero wala ka rin mabuting ginawa sa kanya. Meron kang kapitbahay, meron kang mga kaibigan na nangangailangan, hindi mo tinulungan. Maaring hindi mo siya na-perwisyo, pero hindi mo tinulungan nung kailangan mo siyang tulungan, ay meron din palang pagsusulit yan sa harapan ng Panginoon. Magandang halimbawa po ito. Natatandaan niyo yung Good Samaritan, mabuting Samaritano sa Lucas 10. Dalawang religious leaders po ang nakakita ng isang magkahiwalay sila, one after the other, nakakita sila ng isang Hudyo na binugbog at halos iniwang patay ng mga bad guys. Anong ginawa nitong dalawang religious leaders na ito? Sila ay nagdadasal, sila ay nagbibigay sa simbahan, sila ay naglilid ng kanilang mga tupa nila na sa spiritual sense, kung ano-ano pang ginagawa nilang mabuti. Pero alam nyo, hindi nila tinulungan itong taong ito. Nilampasan po nila. Omission. Sin of omission ang tawag dyan. Sa istorya po, yung isang Samaritano na hindi naman siya religious, nakakita itong taong nangangailangan tinulungan niya. So meron siyang ginawa na naging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero yung pala, merong kasalanan ng omission. Meron kang dapat gawin na hindi mo ginawa. Kasalanan pala ito sa harapan ng Panginoon. Hindi na natin mabibilang ngayon. Kung sa ilang taon na tayo rito sa lupa, ilan ang mga bagay na dapat mong gawin na hindi mo ginawa. So, babagsak po na naman tayo sa harapan ng Panginoon pagkayan ay sinuri. Panglima, mayroon pang iba, pero ito na lang muna. Bakit hindi nakaliligtas ang mabuting gawa? Sapagkat ang mabuting gawa po sa harapan ng tao, kung minsan hindi niya nga alam kung alin ang mabuti. Hindi niya sigurado kung mabuti nga ba ang ginagawa niya o hindi. Halimbawa, bibigyan ko ng example. Sa gawa 5, meron mag-asawa na meron sila actually ginawang maganda. Nagbigay sila ng isang generous donation sa simbahan. Binenta nila ang kanilang property. Pagkatapos, ibinigay nila halos lahat ng pinagbentahan. Pero alam niyo ang ginawa, sa halip na matuwa ang Panginoon, akala nila mabuti na yon. At sa tingin ng mga tao, mabuti na yun. Sa tingin ng simbahan na pinagbigyan, mabuting-mabuti yun actually. Dahil halos lahat ibinigay eh. Pero meron palang itinabi yung mag-asawa na maliit na portion na hindi nila sinabi. Pero sa halip na malugod ang Panginoon sa ginawa nila, sila'y pinalo, nagalit ang Panginoon. Kasi ang sabi nila, ito na lahat ang aming napagbentahan sa inyo ng lahat. So number 1, nagsinungaling po sila. Number 2, meron silang pride. Parang mamapuri nila na ang kanilang ginawa ay sobrang generous. Generous nga, pero nilampasan pa nila sa tunay na ginawa nila. So ano nangyari? Yung mabuti nila ay bagsak din sa harapan ng Panginoon. Subjective nga. Mabuti na sa harapan niya, pero hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. Ano pang mga halimbawa ng subjective na mabuting gawa? Halimbawa, sa ibang tao, ang mabuti para sa kanya ay ang patayin yung mga hindi niya kapanalig. Alam niyo, may reliyong ganyan eh. Sa kanilang pagdeboto sa Diyos nila, o sa akala nila Diyos, Panginoon, dahil sa mahal na mahal kita, yung hindi naniniwala sa iyo, papatayin ko. So, uusigin nila, pinapatay ang mga hindi nila kapanalig. Mabuti sa harapan nila yon, pero mabuti ba yun sa Diyos? Yung iba naman tao ganito, kung gusto kong lumapit sa Diyos at maging mabuti sa Kanya, magdadasal ako sa harapan ng rebulto dahil ito ay rebulto ng Diyos. Hindi ko naman sinasamba yung rebulto, ang sinasamba ko ang Diyos. Ang nasa isip ko ang Diyos. Kahit nakaharap ako sa rebulto, pasado ba yan sa Diyos? Mabuti sa harapan niya, mabuti sa tingin ng ibang tao, pero mabuti ba yan sa Diyos? Hindi po. Bagsak po yan sa harapan ng Panginoon. So you see, ang mabuti sa atin ay subjective. Akala natin okay na, yung pala hindi pa. Okay? Another example, kung ibig ko sabihin subjective. Halimbawa, may mga kultura po na iba-iba. No? Sa US, for example, or North America, pag magbabatian kayo, handshake, yung iba ay hug or beso-beso. Sa iba naman ay yumuyuko sila, tumutungo, kamukha ng mga Hapon. Pagka ginawa mo yan, napakagalang mo, very respectful.
Okay, so maganda yan sa um, ibang culture. Pero sa ibang culture, hindi yan acceptable. Hindi tayo, sa atin sa Philippines, hindi tayo yumuyo-kuyo kung ganyan. Minsan nagmamano tayo, yan ang ating pagpapakita ng galang o respect. O kaya nagsasabi tayo ng po at opo. So you see, yung mabuti sa iba ay hindi necessarily mabuti sa iba. Meron pa ngang isang tribo sa Africa yata ito. Ang pagbati po nila ay kailangan magluraan kayo sa mukha para ipakita mo na talagang welcome na welcome yung taong na namit mo ngayon, luluraan mo siya sa mukha, pagkatapos, ibabalik niya ang kagandahan loob mo, luluraan ka niya rin sa mukha. At pag hindi ka raw lumura sa mukha ng kaharap mo, ay napaka walang galang mo raw. Eh, sa atin mo gawin yan. Pag ginawa mo yan, ay baka ikaw ay mabugbog. Okay, so iba-iba ang mabuting gawa sa harapan ng bawat tao. Ito pa, balikan natin yung kanina. Sabi natin, pag tinanong mo ang mga tao, anong gagawin mo para maligtas ka? Oh, susundin ko ang mga utos. Yan ang mabuti para sa akin. Pero ito ang mabigat. Sa napakahaba na experience ko na ng sa soul win o pagtuturo ng mabuting balita, ito naranasan ko. Tanungin mo yung tao na nagsasabi na susundin daw niya ang 10 utos para siya maligtas. Ito ang tanong mo sa kanya. Okay, assuming tama yan, ano ang 10 utos? Subukan ninyo ito. Alam niyo, na-discover ko, maraming tao, ang gusto nilang maligtas sa 10 utos, hindi nila alam ang 10 utos. Isang babae na nakausap ko, sabi niya, ay, mabait naman ako. Kung pagpasok lang sa langit ng pag-uusapan, palagay ko, pasok ako dyan. Kasi lahat ng utos ng Panginoon sinusunod ko. Okay, pakibangkit mo nga, sister, ang 10 utos. Alam ko yan, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling. Pagkatapos, wala na po siyang masabi. Nakatatlo lamang siya. Sister, sabi ko, gusto mong makarating sa langit sa pamamagitan ng 10 utos, tatatlong utos lang ang alam mo. Paano mo susundin yung 7 na hindi mo alam? So you see, malabo, very subjective itong sinasabi ng mga tao na kailangan daw ay sundin ang utos para maligtas. So mga kaibigan, pasalamat ka na sa Panginoon. Ngayong malinaw na kung bakit pala hindi niya ginamit na patakaran ang mabuting gawa. Dahil yan sa salitang ganap, basahan, patay, kaligtaan, at saka yung subjective na sinasabi. Walang maliligtas kung yan ang susundin natin. So ngayon, nais kong i-conclude itong ating sermon sa tanong na ito. Ibig ba sabihin nito ay hindi na tayo dapat gumawa ng mabuti? Total, hindi naman pala nakapagliligtas yan. Hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon. Nais ng Diyos ang mabubuting gawa. Ituloy mo lang yung ginagawa mong mabuting gawa, pero dapat unahin mo yung tunay na paraan ng kaligtasan. First things first. Magpaligtas ka muna sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Yang mabuting gawa ay susunod yan. Yan din ang makikita natin sa Efeso 2:8. Kung basahin mo uli, ang sabi dyan sa ating talata, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Okay, hindi ka pwedeng pumasok sa langit na ipagmamapuri mo, ipagyayabang mo, ito nagawa ko, yun ang nagawa ko, kaya papasok ako sa langit. Pero after ng 2, 8, and 9, ang sabi niya, ang mga niligtas daw ng Panginoon ay ginawa niya para sa mabubuting gawa. Meron pong kasunod dyan. Hindi po natatapos, so iligtas ka na, tapos na. Sabi niya, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Pagkatapos mo maligtas, kailangan mong sundin ang mabubuting gawa. Kasi may mga utos ang Panginoon. Hindi lang 10 yan. Napakarami niyang utos. Susundin mo yan, hindi para maligtas. Susundin mo yan dahil ligtas ka na. Dati hindi ka anak ng Panginoon. Hindi ka anak ng Diyos before you were born again. Ngayong anak ka na ng Diyos, walang dahilan para hindi mo sundin ang utos. Kasi kung sabihin mo na hindi ko nasusundin ang utos dahil anak na ako ng Diyos, baliktad eh. Dati nga hindi ka anak ng Diyos, sinusunod mo. Ngayong anak ka na ng Diyos, mas lalo mo dapat sundin ang utos. Hindi para maligtas, kundi ligtas ka na. Okay, natatandaan ba ninyo yung ating pinag-aralan nung nakaraan? New creation, bagong nilalang. Kung sino man ay nakay Kristo, 2 Corinthians 5:17, ay siya na ay isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ngayon ba namang ikaw ay naging Christian na? Ay ngayon ka pa
magpapakita ng hindi pagsunod. Kabaliktaran yan, kaibigan. Dalawang hamon ko sa iyo. Number one, una, ikaw ba isang tao na sinisikap mo pa rin iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng mabuting gawa? Hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na yung mabuti mong gawa ang magliligtas sa iyo? Iwanan mo niyan, kaibigan. Dahil walang mararating ka, hindi ka maliligtas sa mabuting gawa. Kahit na ubusin mo pa ang buong buhay mo, kahit ubusin mo lahat ng pera mo sa pagkakaloob, ay bagsak tayo sa harapan ng Diyos. Magpaligtas ka lang sa Kanya. Yan ang maliwanag na turo ng Bible. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon Jesus, ako'y nagsisisi. Makasalanan ako at mali pala yung paraan na ginagawa ko. Okay, so ngayon, gusto ko magpaligtas sa iyo. Nagtitiwala ako sa ginawa mo sa krus. Namatay ka, nilibing muling nabuhay dahil sa akin. Yan ang kaligtasan. Ngayon, kung ikaw naman, kaibigan o kapatid, ligtas ka na, ginawa mo na yan. Pero ang tanong ay ito, isa ka bang masunuring anak ng Diyos? Nakikita ba sa iyo ang mabuting gawa? Nakikita ba sa iyo ang Christ-likeness, ang holiness na iniutos ng Panginoon, na hindi para sa kaligtasan mo, kundi ligtas ka na nga. Kaya lang dapat mo sundin. Minsan nga, ang problema pa ito, dahil nga sa alam mong ligtas ka na at meron pa tayong assurance of salvation, nagiging lisensya pa ngayon. Total, ligtas na naman ako. Kahit anong gawin ko, hindi naman mawawala ang kaligtasan ko. Kahit anong uri ng buhay ang ibubuhay ko. Yan ba ang nasa isip mo? Huwag na wang ganyan na mangyari. Dalawa rin ang challenge ko sa iyo. Una, dapat i-test mo muna ang sarili mo. Kasi yung attitude na yan, na parang ginagawa mong lisensya ang kaligtasan mo, at saka ang katiyakan ng kaligtasan, ay delikado yan. Baka wala sa iyo ang tunay ng Panginoong Hesus. Baka hindi mo siya tunay na tinanggap. Baka nagtanggap-tanggapan ka lang. Kasi ang tunay na tumanggap ay hindi magkakaroon ng ganyang attitude. Ang tunay na tumanggap ay nagbabago at binabago ng Panginoon. Minsan bigla ang pagbabago, minsan or mas madalas unti-unting pagbabago, pero merong pagbabago. Ang tanong ito, meron ba talagang pagbabago? O baka naman minsan merong case na ganito, lumala pa. Merong ganyan. Yung paraan ng pagsasalita, yung mga bisyo, hindi natanggal, nadagdagan pa. Yung pagtrato sa asawa ay hindi faithful. Yung mga hindi pagpapatawad, bitterness, anger, galit, ano pang mga ugali na hindi alam mong mali, ay nandyan pa rin. Parang walang nagbago. Ang sabi ng Panginoon, siyasatin mo sarili mo. Baka hindi tunay. 2 Corinthians 13:5, walang masama na tiyakin. Ngayon, kung ikaw naman ay talagang tiyak na ang kaligtasan mo, ang huling challenge ko lang sa iyo ito, maaring hindi mo lang isinusuko sa Panginoon ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, magpailalim ka sa Kanya. Hayaan mo ang Holy Spirit na siya ang manguna sa buhay mo. Ibigay mo sa Kanya ang driver's seat. Kasi may mga tao, pinapasok nila ang Panginoon sa kanilang tahanan, pero ang nakaupo sa trono, yung sarili pa rin. Ang gusto ng Panginoon, pag pinapasok mo siya sa puso mo, yung trono mo, ibigay mo sa Kanya. Lagi mo siyang tatanungin, Panginoon, ito ang gusto kong decision, pero anong gusto mo? Thy will be done palagi. Lagi mo kinukonsult ang salita ng Panginoon through reading the Bible at through prayer. At sa relationship mo, ganun din. Parang kotse rin yan. Merong mga tao na pinapasok nila ang Panginoon sa kanilang kotse, pero sinong may hawak ng manibela? Sila pa rin. Kung saan nila gustong pupunta sila. Ayaw ng Panginoon yan. Pag pinapasok mo siya sa kotse mo, ibigay mo sa Kanya ang driver's seat, ang manibela. Amen? At isuko mo sa Kanya ngayon. Meron tayong iba-ibang level ng pagsuko. So, kausapin mo ang Panginoon. Kung ano man yung hindi mo pa sinuko sa Kanya, katamaran ba yan, kawalan ng galang sa magulang, meron ka pang bisyo ng pagsisinungaling, pagsasalita na hindi nararapat, pagbibiro na hindi nararapat, kung ano-anong mga sari-saring bisyo, isuko mo. Iba-iba tayo, is between you and the Lord. Sila ang nakakaalam. Pero isuko mo sa Kanya at magmula ngayon ay lakaran mo kung ano yung tama. Pag-aralan mula sa salita ng Panginoon. Okay? So yan po ang ating mensahe ngayon. Ang mabuting balita ay tanging sa paraan lamang ng kaligtasan, ang pananalig, ang mabuting gawa ay hindi ganap na mabuti. Sa harapan ng Panginoon, hindi tayo maliligtas sa mabuting gawa kahit anong gawin natin. Si Kristo lamang ang makapagliligtas. I hope you learned something today, and mag-pray po tayo at sana'y sa susunod ay makita-kita tayo muli sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Let's pray. Father in heaven, salamat po muli sa inyo sa
puno ng pagpapalang salita ninyo. Kahit paano po naming basahin, buksan ang salita ninyo, ay lagi kaming merong wisdom, merong karunungan, may pagpapala. Panginoon, ang dalangin namin sa aming mga tagapakinig, kung meron pang hindi malinaw sa kanila, kung sakaling sila kunin mo ngayon, hindi pa nila alam kung saan sila pupunta, sa langit o sa impyerno, i-touch mo po ang puso niya upang once and for all ay magpaligtas na siya kay Kristo. Kung meron pang nagpipilit na magligtas ng sarili nila sa mabuting gawa, ay tulungan mo siya ngayon para maliwanagan siya. Yung mga ligtas na po, mga kapatid na hindi pa suko ang mga buhay nila, meron pang bahagi sa buhay na hindi pa naisuko sa inyo, Panginoon, patawad po. Tulungan nyo kami na tunay na magkaroon ng bagong buhay at makita sa amin yung mabuting gawa na pinipilit namin noon bago pa kami maligtas, na siyang dapat namin lakaran ngayon, hindi para maligtas, kundi dahil sa ligtas na kami. Salamat po at sana'y pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig sa amin ngayon. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus, Amen. Amen. Salamat po and until next time mga kapatid.